Hello! Si Kuya Nats po. Ang circuit breaker, wala itong ampacity. Rating, meron. Ginawa ko itong video na ito dahil may napapanood akong mga vlogger ng electrical installation nagpapaliwanag ng load na dapat lang sa capacity ng circuit breaker ampacity. Uulitin ko, ang circuit breaker, wala itong ampacity. Rating, meron. Ito table 2.40.1.6 A, standard ampere rating. Ayan ang rating ay fixed. Ang rating ay size at fixed value. So, yan. Ang ampacity, value din. Ito Pero, para sa conductor lang. Tsaka meron pa tayong madaming dapat ikonsidera sa salitang ampacity. So, ayan. Kung electrician ka kasi, sa palagay ko lang, tapos malabo sa iyo ang kahulugan ng salitang ampacity, paano kaya kita pagtitiwalaan sa ginagawa mong trabaho sa pagkukumpuni ng kuryente? Ito lang, napakadali. Hindi mo pa magamit ng tama. So, minarapat ko na talakayin sa video na ito at sa mga darating pa ang definitions ng mga electrical terms na ginagamit sa PEC. Nang sa gayon, tayong mga electrical practitioners, particularly yung mga electrical engineer type, tsaka tayong mga electrician, gayon din yung mga masusugid na DIYer ng electricals, the same page. Pare-pareho tayo ng pag-unawa at pagkaintindi sa mga electrical terms na ginagamit natin. Halimbawa, outlet, receptacle, outlet. So, meron kanya-kanyang meaning yan. May outlet na hindi pang receptacle. So, ayun, dapat maliwanag sa atin. Yung receptacle naman, baka sa iba, ngayon nyo lang narinig, yun? Convenience outlet, pero yun lang butas. Hindi kasali yung box. So, ganyan, may iba-ibang kahulugan yan. So, saka isa pa, tayong mga electrician, magmukha namang alam natin yung sinasabi natin, yung kahulugan. Gaya ng salitang neutral. Yan. Ang daming gumagamit niya na phase conductor na grounded, neutral nila tinatawag. Sa akin, ang hamon ko lang, pakita nyo sa akin na ang grounded phase conductor sa PEC, tinatawag na neutral. Yan. Kasi, kahit engineer, sinasabi sa akin, tinatawag, neutral din ang tawag dyan. Okay, ginagamit nyo yun. Ang daming gumagamit niyan. Pero pakita nyo nga sa akin, dun sa batas mismo, sa PEC rules, na tama yan. Pag sinabi nyong line to neutral, line to phase conductor na grounded yun. Yan. So, may mga kahulugan na dapat specific tayo sa ating nalalaman. Tawagin nyo na kung anong gusto nyo tawagin, kaya na sabi ko sa ibang mga video ko. Pero, dapat sa isip ninyo, alam ninyo yung tamang kahulugan. So, umpisahan na natin ang ating video. Article 1.1 definition sa PEC. Article 1.1 definitions sa PEC. Umpisahan natin sa ampacity A kasi. So, kaya yan ang napili kung unahin natin. Ampacity, the current in amperes that a conductor can carry continuously under the condition of use without exceeding its temperature rating. Yan. Maliwanag ba? Hindi, So, ito, paliwanag ko sa inyo. Merong 4 na elemento na gusto kong i-focus ninyo ang attention ninyo sa ibig sabihin ng ampacity. Ayan, 4 C's. 4 na letter C. Conductor, continuous current, condition of use, at saka coolness rating, temperature rating. Yan para madaling tandaan, 4 C's para sa ampacity. Okay? So, unang-una, ang ampacity,
sa conductor lang applicable. Hindi ito pwedeng gamitin sa circuit breaker, hindi ito pwedeng gamitin sa transformer, hindi ito pwedeng gamitin sa receptacle o kaya sa service equipment. Hindi. Sa conductor lang natin magagamit ang salitang ampacity. Capacity ito ng conductor. Conductor lang. Okay? Tapos, yung salitang continuous current. Ayan. Continuous current. Ito ay ibig sabihin ng continuous current. Ito. Continuous load. A load where the maximum current is expected to continue for 3 hours or more. Yan. 3 oras mahigit. Continuous use na yon ng ating conductor. Okay? Tapos, condition of use. So, kailangan ang ating conductor kargahin ang maximum capacity na yan continuously under certain condition of use. Meron pa ng condition of use yan. Depende. Kasi, ang rating ng circuit breaker, kahit anong kondisyon, yun ang rating nun. Pero ang ampacity ng conductor, nagbabago-bago. Depende sa condition of use. Ano bang condition of use yung makakaapekto sa ampacity ng ating conductor? Una, yung ambient temperature. Halimbawa, sa Baguio, malamig. Malamig ang ambient temperature. Pero sa Ilocos, saksakan ng init. So, makakaapekto yan sa ampacity ng ating conductor. Okay? Isa pa, halimbawa, sa bakery, doon sa may mga hurno, o kaya sa power plant, ang init din ng ambient temperature yan. Diyan, ano? So, makakaapekto yan sa ampacity ng ating conductor. So, ano pa? Yung dami ng conductor sa loob ng isang conduit, ng isang tubo. Kasi lahat ng conductor, pag dumaan ng kuryente, nag-iinit eh. So, pagka marami sila, lalong mas marami magpapatong-patong. So, nagbabago ang ampacity ng ating conductor. Dahil, pagka marami, iba, nababawasan ang ampacity. Dahil, depende sa dami ng conductor, yung init na napoproduce sa loob ng isang conduit na hindi naman makalabas. Tapos meron ding ang ampacity natin, dapat hindi niya malalampasan yung temperature rating ng bawat conductor. So, coolness rating. Yan. May temperature rating ang ating mga conductor. At yan, hindi natin dapat na sosobrahan dun sa temperature rating ng conductor. Ito pa, ang ating conductor, meron niyang insulation type, size, at saka material. Itong table na ito ay para sa copper lang. Hindi ko na naisama yung para sa aluminum na magkasama dito sa table na to. So, kung titingnan ninyo sa column na to, ang size ng ating conductor, number 14, number 12, at saka pababa. Tapos, ang ating insulation type nandito, TW, THHW, THW-2. So, yan. At continuous current, ang kuryenteng kayang dalhin yan na ampacity, yung tinatawag nating ampacity, kada insulation type sa the same conductor size, nag-iiba-iba tumataas. Okay? So, insulation type, depende ang ampacity ng ating conductor. Ngayon yung condition of use. Ambient temperature at saka number of current carrying conductors in raceway. Ayan o. Okay? So, ang ambient temperature, meron tayong table para sa 40 degrees centigrade. At saka, ang condition ng gamit nitong table na to, nitong ampacities na ito, ay para sa 3 current carrying conductor lang in a raceway. Pag sumobra dyan, meron tayong adjustment factor table na i-apply natin. Depende kung ganong karami ang dinagdag sa 3 current carrying conductors. At kapag nagbago rin ang ating ambient temperature, meron tayong correction factor table para ma-adjust natin ang ampacities sa bawat conductor size at insulation type. So,
medyo komplikado ng konti. So, ang concern kasi natin ay huwag mag-init ang ating conductor. Kaya concerned tayo sa condition of use. Ngayon, punta tayo dito sa coolness rating, temperature rating. Tingnan nyo, merong 60, 75, 90. Yung insulation type, yan ang kaya niyang itolerate na init. Sa bawat ampacity na padadaanin natin, mag-iinit ang ating conductor size na, let's say, number 14 sa 60, 75, 90. Depende sa insulation type. Pero, hindi siya masisira dahil nakadesign siya para sa ganitong kataas na mga ampacities. So, meron din tayong mga conductor na nakadesign para sa sobrang init na mga environment. O ito, 150, 200, 250. Ang concern kasi natin sa ating temperature rating, huwag masira ang insulation. Ang table of ampacities na ito ng conductor, hindi natin basta magagamit kung hindi natin sasangguniin ang rule sa PEC. Paano gamitin ito? At yan, hindi ko na ipapaliwanag dito kasi may mga ilang video na ako na nagawa. Paano gamitin ang table na ito. So, ito ang pamagat ng aking mga video. Paano natin gagamitin ang ampacity, table of ampacity ng ating conductor. Ayan ang pamagat. Conductor ampacity table at temperature rating use. Mahusay na paliwanag. Yung isa pa, pinakatamang paraan mag-size ng conductor ayon sa PEC. Kung gusto niyo namang malaman paano gumagana ang circuit breaker, ito yung video ko. Circuit breaker, ano ang gamit nito? So, yan, ganyan. Ang layunin ko lang dito, paliwanag sa inyo bakit ang circuit breaker walang ampacity, merong rating. O finally, sa branch circuit ng convenience outlet, ganito, meron tayong circuit breaker, conductor, at saka yung convenience outlet natin. Ang circuit breaker may rating, let's say 20 amperes. Tapos, kamatch niyan yung convenience outlet na may rating na 20 amperes. Allowed naman tayo ng 15 amperes na receptacle dito. Ang conductor, walang rating, merong ampacity. So, ganyan. Meron tayong conductor ampacity na 20 amperes, circuit breaker rating na 20 amperes, at saka convenience outlet rating na 20 amperes. Okay? So, sana may nakuha kayong value dito sa ginawa kong video. I-thumbs up naman ninyo kung nagustuhan ninyo. So, susunod, kunin pa natin definition ng ibang mga terms para nang sa gayon, maging maliwanag sa inyo yung mga electrical terms na binabanggit sa PEC. Makakatulong pag nagbasa tayo ng Philippine Electrical Codebook.